Bihira dumating. Pakisabi sa katabi, bihira. Bihira. Hindi po yan madalas no, dumating. Kaya nga ho, sabi ko, pag nagkakaroon ng mga revival, pag sinabi ko natin revival, yung parang namatay na yung alam at muli-uling bubuhayin. No? Minsan yung mga breakthrough, yung katagumpayan sa ating mga buhay, baka nakalimutan na natin na yung huling panahon kung kailan nakaranas tayo ng katagumpayan. Amen? O kita niya, lungkot nga ninyo talaga. Sino ito yung mga matatagumpay na anak ng Diyos? Amen! Sino yung nakaranas managumpay kahapon? Amen! Amen. Praise God. You know, when we speak about breakthrough, no? Ito yung katagumpayan na meron tayo dahil na kay Kristo tayo. Nakakasabi tayo ng amen because we appreciate things. Na-appreciate natin yung maliliit na bagay. Last time mo, naibitahan tayo magbahagi ng salita ng Diyos doon sa PSPI, parang yung tulay sa pag-unlad. No? Sa Payatas, meron naman hong nagpapakilala ng isang micro-lending na tumutulong sa mga maliliit na negosyante rito. Di ba karamihan sa inyo, asa? Nasa asa, tama? Hindi ho, asa, nasa asa kayo. Sino rin yung nasa asa hanggang ngayon? Ayaw na ninyo umamin, okay, wag na. Okay? Pero yung karamihan dito sa Payatas, nasa asa. Okay? Pero dati kinamin ng Marlin, meron din sila. Hindi naman yung city natin? CCT. Di ba? CCT asa. Cooperative naman yan. Mga kooperatiba, yeah. That's the word. Okay. Cooperative. Now, sinare ko sa kanila yung like sa inyong kinakwento yung sa mangkok. Tama? Remember niyo yung mangkok? Yung dalawang magkapitbahay, na yung isang kapitbahay nagtampo sa kanya. Kasi dati-dati tuwing magluluto siya ng manok tapos may papaya. Anong tawag doon sa luto na yun? Tinola. Tinola, okay. Lagi siyang binibigyan. Napansin niya parang bumibili, ngayong umaga, bumili na naman ng manok at saka ng papaya. Sabi niya mukhang magtitinola na naman, baka hindi na naman ako bigyan. So, kinumpronta niya, pinuntahan niya, Mari, sabi niya, nagtataka lang ako, bakit? Dati-dati, pag nagluluto ka ng tinola, binibigyan mo ako. Ngayon, bakit parang di mo na ako yata best friend, ha? Ayaw mo na akong bigyan ng tinola. Sabi, hindi naman sa ayaw kitang bigyan ng tinola. Naalala mo, 4 na beses nga kitang binigyan ng tinola. Sabi niya, oo. Kasi hindi ka nagbabalik ng mangkok. So, paano pa kita bibigyan? Ubus mo lahat ng mangkok. Di ba? No, sa atin mga buhay, we have to understand na kailangan meron din tayong ibigay para magkaroon tayo ng katagumpayan. Always remember that. Kailangan meron tayong gawin. That's why today, we will understand faith in action. Pagkasabi sa katabi, pananampalataya Na may gawa. na may gawa. Si Jesus, yung binigyan niya tayo ng katagumpayan through the cross of Calvary, hindi salita yun. Nagkatawang tao siya. Amen? Namuhay kasama natin for 33 years. Tao, nagkatawang tao. And after that, kinuha niya yung parusa na dapat tayo kumuha. He died on the cross of Calvary. Mayroon mong action. Kaya kung meron tayong malinaw na pattern na titingnan sa pagiging mabuti, dahil wala akong ibang mabuti kung hindi ang ating Panginoon. Amen? Siya lang mo talaga yung good. Siya lang talaga yung kind. Ano ang meron sa atin? Nangihiram lang tayo ng damit ng righteousness ng ating Panginoon Amen. Kristo. When we became Christian, ginagamit natin yung kanyang pangalan para yung righteousness na yun sa pamamagitan ni Kristo, magkaroon mo tayo. Even now, yung kaligtasan, hindi naman sa ating mabubuting gawa yan, kaya wala ho tayong dapat ipagyamang. Diba? Yung God's sufficiency, pinag-aaralan mo natin ngayong po na to, yung kabuuhan, kakumplituhan, matatagpuan lang natin yan sa ating Panginoong Kristo. And remember this, makukumpleto lang ang isang tao. Okay? Kung meron siyang tinatawag na kaligtasan. Pagkasabi sa katabi, salvation. We cannot be complete without salvation. Hindi tayo magiging kompleto kung walang kaligtasan. Ganito kasimple ang ilustrasyon mo ng kaligtasan. Lahat ng tao na nabubuhay sa mundo nito, may limitasyon ng buhay. Amen? By the way, sa mga hindi nakakaalam,
yung ating mga kapatid na si Sister April Roca, kapatid ni Brother Nino, and Sister Rhea ay bumalik na sa ating Panginoon. Nakalungkot kasi si Sure ba yung hindi kinamatay? No? Natake. 1 o'clock in the afternoon, nakita pa ng kapatid, no? Na babae, 3 o'clock, nakita pa rin ng kanyang kapatid na lalaki, no? Si Brother Nino, bidlip lang yung sandali. Pagka-gising niya, wala na. Patay na agad yung senator. Napakabilis ng buhay. No? Ba't kailangan natin ng salvation? Because no one knows kung kailan darating ang ating Panginoon at papawiin na yung tinatawag nating hirap na buhay. Pagkasabi, borrowed life. Borrowed lang ang hirap dito. Kaya nga ako napakahalaga na habang pinagagamit pa sa'yo, yung isang bagay na yon, dapat gamitin mo na ng tama. Huwag mo nang sayangin. Huwag na unin nyo aksayin. Alam nyo ba yung mga katabi ninyo, pahiram lang sa inyo yan ng Diyos? Asawa ho natin, pahiram sa atin ng Panginoon. Mahalin natin sila. Amen? Mga anak natin, pahiram sila sa atin ng Diyos. Alagaan natin sila. Yung time na binigay sa atin, pahiram sa atin ng Diyos yan, alagaan natin, gamitin natin ng tama. Yung talent na binigay sa atin ng Diyos, no? Sino rito wala akong talent? Lahat po kayo may talent? Amen? Yung makinig yung salita ng Diyos, talent yan, tama? Hindi lahat nakikinig, mayroong iba nakatingin lang sa iyo, pero tulog. Tama ba ako? At alam niyo ba yung pagtulog, talent din yan? Talent yan! Kaya ako, umahanga ako sa mga kapatid natin security guard, napapagsabay nila ang pagbabantay. Sa pagtulog. Nakatingin na, pero pag may dumaan ng kinakain, bago ko lang na... Ha? Kasi yung talent din. Okay. So everyone, binigyan ng Panginoon ng talento. And of course, everyone, binigyan din tayo, kung mayroon tayong time, mayroon tayong talent, ay binigyan din tayo ng Panginoon ng treasure. Ang sabi sa katabi, treasure. Kayamanan. At alam ko, sinaritang mayroong kayamanan. Alam mo yung hindi pagsasabi ng totoo, hindi talent yan, ha? Okay? Sino rin yung binigyan ng Panginoon ng kayamanan? Kayamanan! Bakit apat lang? Wala bang ibang sa inyo? Alam niyo ba yung pamilya, kayamanan yan? Amen! Yung gumising kayo kaninang umaga, kayamanan yan? Huwag ko din yung ismulin yung pagising ninyo kaninang umaga. Dahil maraming tao gumising kanina, hindi na uli nakatulog pa. Hindi na nakabangon. Yung mga adik kanina din sa labas. Nakataka ako kagabi, nakita ko na kayo ngayong umaga, kayo pa rin na nakikita ko. Talent din na yun. Talent din na huwag matulog ng 3 araw. No? Pero kinig na sa ito, bakit natin ito napapag-usapan? Because we have to understand na if we want our faith to be activated, kailangan makita natin how do we use our time. How do we use our talent? And how do we use our resources? Pag sinabi natin pananampalataya, ito yung pagtitiwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. Pero these 3 things, the time, the talent, the treasure, dapat nagsasama-sama yan. Para ang isang tao, tunay ng managumpay. Amen. And always remember this, walang breakthrough ang isang tao kung wala siyang Kristo sa kanyang buhay. Amen. Uulitin ko, hindi tayo magtatagumpay kung wala tayong Kristo sa ating mga buhay. Paano kung nangyari yun? Ganito ho, what are we having kung meron tayong Kristo sa ating mga buhay? Una ho, yung assurance natin, kasiguraduhan na mapapangyari na yung bagay na yan kahit pakiramdam natin, tingin natin imposible, pero kay Kristo wala pong imposible, kaya niyang gawing posible. Amen? Lazarus, patay na ho ng ilang araw. Pero nung dumating mo si Kristo, sabi ng mga kapatid niya, sabi ni Maria, sabi ni Martha, Panginoong Jesus, kung nandito kayo, hindi mamamatay yung aking kapatid. So wala akong nagawa si Jesus, yung pananampalataya, remember, yung pananampalataya ni Mary, inilagak sa Kanya, itiniwala sa Kanya. Ang sabi, kung nandito ho kayo, hindi mo
mamamatay yung aming kapatid, walang nagawa si Jesus. Pumunta mismo dun sa tomb ni Lazarus. Muli niyang binuhay si Lazarus. That is the faith of Mary and Martha. One day, the woman bleeding for 12 years, babaeng tinutugo ng 12 taon, this is her faith. Mahawakan ko lang yung laylayan ng damit ni Kristo, gagaling na ako. Hindi siya nagkamali. When Jesus passed by, pinilit niyang hawakan yung laylayan ng damit ni Kristo. And instantly, yung 12 years na nagpiplit na babae, tinutugo, instantly, nagkaroon ng kagalingan ng oras na yon dahil sa paghawak na sa laylayan ng damit ng ating Panginoon. And because of her faith, one day, a blind man shouting, Jesus! Ang nagising. Son of David, have mercy On me. This blind man for long years nakaranas ng immediate healing from the Lord. Muli siya nakakita. That is the numerous stories in the Bible wherein people have put their faith, put their trust to God, and immediately they experience the healing, the miracle from the Lord. Now, the question is, do we need faith? Amen. Do we need faith? Amen. Pag-sabi sa tabi, bakit mo kailangan? Ayun ang sumagot, huwag yun sabihin sa kanya. Ba't kailangan natin ng pananampalataya? Now, mga ilang bagay na ho na gusto kong pag-usapan natin. Hebrews chapter 11, verse 1 to 6. Let me just read to you. Umpisahan ko po sa verse 1. If you have your Bible, please open it at pakipasa ko sa akin. Hebrews chapter 11, verse 1 to 6. Now, faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. This is what the ancients were commended for. Look at this po mga kapatid. Ito yung mga nauna sa atin ng mga lingkod ng Diyos na gumamit ng tinatawag natin pananampalataya. I hope you will learn from them today. Please. By faith, we understand that the universe was formed at God's command so that what is seen was not made out of what was visible. By faith, Abel offered God a better sacrifice in Cain did. By faith, he was commanded as righteous man when God spoke well of his offering, and by faith, he still speaks even though he is dead. Si Abel po ito, no? Na kahit patay na, dahil sa kanyang pananampalataya, kahit sa panahon natin ngayon, pinagkukwentuhan pa rin siya. Hindi nila nakita ang Panginoon noong panahon na yun. Pero alam nila na nag-i-exist ang Panginoon at kailangang handugan ng Panginoon. Si Abel nag-offer ng pinakamainam. So because of that Abel faith, yung pananampalataya ni Abel, no? Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin natin yung kanyang ginawang paghahandog. By faith, Enoch was taken from this life so that he did not experience death. He could not be found because God had taken him away. For before he was taken, he was commended as one who pleases God. Si Enoch ho, hindi ho nakaranas ng physical na kamatayan. He was being raptured by God. Nakita na lang po siya na inaangat ng Panginoon mula sa alapaang, and they didn't see Enoch again. At ang sabi ko ng Bible, he was commended by God. Ipinaranas sa kanya ng Diyos na mabuhay at wala po makapagsabi ng kanyang kamatayan dahil na-please po niya ang puso ng Panginoon. And verse 6, and without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Palagpakan po natin ang ating Panginoon. God is the King of His word. Sabi po rito, and without faith, it is impossible to please God. Kung ang Pilipinas ay meron po tayong peso. Tama? Pinamibili natin peso. Sino rito mga taga-US? Anong pinamibili nyo? Melbourne. Dollar yung ginagamit ninyo.
Sa Saudi, ano pinabibili nyo? Sa Hong Kong, nanay-nanay, ano pinabibili nyo? Won. Ha? Hong Kong na. Sa China, Ate Manu, ano pinabili nyo? Won. Ha? Won. Yuan. Yuan pala. Okay. Mali, Korea pala. Sa mga Tagalog, ano binibili nyo? Euro. Sa mga Tagalangit, ano binibili nyo? Sa mga, sino mga Tagalangit? Anong pinabibili natin sa mga prayer natin? Ha? Faith. Faith is the currency in heaven. Amen. Nakikita niyo yung faith? That's faith. Ang faith doon, pagtitiwala sa mga bagay na hindi natin nakikita, but we are believing na mangyayari iyon. That is faith. Malinaw ho dito. Look at this. And without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists. Amen. Magtiwala kayo na kahit hindi natin siya nakikita, nandyan siya at nakikita niya tayo. Amen. Do you believe that God is seeing us today? Amen. Nung pinagaling niya God ng Panginoon, ginamit niya ang doktor, ginamit niya ang medisina, pero ang nag-ayos ng physical body mo at gumawa ng pag-arrange niyan, pag-aayos niyan, walang iba kung hindi ang ating Panginoon Amen. sa Kristo. Amen. They give the rest of the